DCIB Radyo Makamasa. DZIB, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIB 535, Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Maring Rachel and Paring Amor para sa Arangkada Balita. Para sa ulo ng mga umaarangkadang balita. Pinoy, binatikos sa kanyang luho. Lacson, di tatantanan ng NBI. Para naman sa police report, 2 bata nasunog. Suspect natagpuang patay sa sariling selda. At para naman sa kakaibang balita, sleeping pills, panggising na sa mga coma patients. Para sa Showbiz Blitz, Venus Ra, Binibining Pilipinas Incorporated, kapamilya na, bagong machete, pinangalanan na. Para naman sa sports, Tiongson, masamang loob sa UE community. At sa NBA, Miami Heat, natunaw sa Denver Nuggets. Pinoy, binatikos sa kanyang luho. Pagbili ni Pangulong Noynoy Aquino ng isang luxury car, binatikos ng Freedom from Debt Coalition. Pero giit ng Pangulo, galing sa sarili niyang bulsa ang ipinangbili sa mamahaling sasakyan. Ang Porsche ay isa sa mga pinakamamahaling sasakyan sa mundo at isa sa mga sumisimbolo ng karangyaan. Ngunit sa isang mahirap na bansa tulad ng Pilipinas, simbolo ito ng kalabisan sa ilan. Kaya naman may ilang napataas kilay nang malamang bumili nito si Pangulong Aquino. Bagamat di binunyag ang modelo at presyo, tinatayang 4.5 million pesos ang halagang ginastos ni Pangulong Noynoy sa naturang sasakyan. Pero paglilinaw ni Pinoy na matagal ng car fanatic mula sa sarili niyang bulsa at hindi sa kaba ng bayan ang galing ang ibinayad sa nasabing luxury car. Ayon sa Pangulo, ang nasabing sasakyan ay third hand na at ibinenta niya lamang ang kanyang lumang sasakyan upang makabili nito. Giit din ng Pangulo na nais niya lamang na masulit ang pagkakataong may kakayahan pa siyang magmaneho ng sasakyang tulad nito. Ngunit ayon din sa FDC, di ito magandang ehemplo mula sa pinakamataas na lider ng bansa lalo pat ngayong mainit pa din ang planong pagtaas ng pasahe. Good morning sa aming mga listeners. Good morning, partner. How is your day? Hi partner, good morning. Magandang umaga sa ating mga listeners ng Arangkada Balita. So, partner, I had a great day today. Maganda ang gising ko. At, dumako muna tayo sa ating unang balita. Ito ang pagbili nga ng luxurious car nitong ating Pangulong si Pinoy, isang Porsche. Okay? Kung ako ang tatanungin mo, partner, wala naman ako nakikita sigurong masama kung ang ating Pangulo ay bibili ng kanyang personal na sasakyan. Ikaw, sa palagay mo, tama ba ang komento ng ilang mga tao tungkol sa pagbili ng ating Pangulo ng isang mamahaling sasakyan? Alam mo nga, base nga sa nabasa nating balita kanina, medyo maraming ang nagtaas ang kilay dahil sa pagbili nitong, para hindi timely yung pagbili ng ating Pangulo ng isang luxurious car, lalo pat nakaamba ang pagtaas ng pasahe, kaliwat ka ng pagamba ng taas ng pasahe sa ating bansa ngayon. Pero teka, tingnan natin, pulsuhan natin ang ating mga kababayan, banggitin natin ng ilan sa mga nag-comment, nag-post sa ating iba't ibang mga social networking sites, particularly ang ating Twitter account. So, eto, basahin natin mula kay Ted234. Dapat marunong siyang mahiya dahil nasisikmura niya bumili ng mamahaling sasakyan samantalang marami sa ating mga Pilipino ang nagugutom. Mukhang may galit si Ted234. Alooban itong taong ito sa ating Pangulo. Partner, ano? So, ano masasabi mo dito, partner? Ito, feeling ko itong si Ted234 ay isang kabataan. Kasi, di ba, mostly ng ating mga taong in-encourage na mag-sign in sa mga social networking sites ay mga kabataan. So, siguro, tingin ko ay isang kabataan tong si Ted234. Pero para sa akin, partner, wala akong nakikitang masama na bumili siya at sumakay siya sa isang mamahaling sasakyan katulad ng Porsche o Porsche ba?
Porsche, partner. Porsche, Porsche, no? Pero, kaysa naman makita mo ating Pangulo nakasakay sa kalesa, mas masama naman siguro ng imayan Magandang sa ating punto, mga kalapit partner. na mga bansa. Ato partner, pabasahin mo naman yung ating comment mula sa Facebook. Sabi dito ni Andrews, si 032. Andrew 032, Mahilig ang sila sabi sa niya ay ito, I think let's give our president a break because it's not an easy job to be a president. Ano masasabi mo rito, partner? May point din naman. At least hating-hati ang ating mga komento. May mga pro and anti. Pero ito namang isang to ay mukhang pinagbibigyan lang rin ng ating Pangulo. At ito naman, isa pa. Ayon naman sa isang follower natin sa Twitter na si J124. Hindi talaga nawawala ang mga numbers, J124. He is flaunting so much of his personal life. I would like to suggest that he will limit spending much. Aba, mukhang isa rin to sa mga tutol sa pagbili ng isang luxurious car o mamahaling sasakyan ng ating Pangulo. Para sa aking partner, it's not flaunting on the part of our president na bumili siya ng isang mamahaling sasakyan. Bagay lang sa isang pinakamataas na opisyal ng ating bansa na sumakay sa gayong uri ng sasakyan. Pero sa akin nakikita ko na doon naman sa kanyang personal life, sa totoo nga hindi na natin masasabi na personal na yun kasi kada galaw niya pinapakialaman na ng sambayan ng Pilipino. Pero kasi sa akin naman, partner, nowadays kasi tinan mo yung transition from last year, from 2010 ng December, wala tayong masyadong naririnig na magaganda o positive stories regarding our president. Number one thing is, yung madalas hina-highlight ay yung love life niya, kesyo kung kani-kanino siya naniligaw. At ngayon naman, nakita mo na ito, bagong pagbili ng luxurious car. Alam natin na ang isang, di ba, ibinalita na rin nga na ibinenta niya ang kanyang lumang kotse, which is another luxurious car, isang BMW. Pero sa akin, partner, doon sa kanyang love life, sa dami ng napabalitang niligawan niya, wala nga ni isa sumagot sa kanya kasi sa pakikialam na masyadong pakikialam. So sa siguro kanya. siguro ibigay na rin natin sa ating Pangulo yung part na ginagawa niya lang ito para nga ma-suffice lang yung kanyang hilig since he is a car fanatic. Okay, partner, nakita natin umiinit yung ating usapan. Pero bago tayo pumalaot sa usapang ito, mabuting iwanan na muna natin ang issue na to. Hayaan na natin ang taong bayan ang maghusga sa ating Pangulo. Yeah, let's take a short break for a while. Magbabalik ang Arangkada Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Aling Lenny's Kitchen, forshare.com, Audacity, recording at its finest, at ng himpilang ito. Radyo Makamasa. DZIB, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIB 535 Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Radyo Makamasa. DZIB, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIB 535 Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Maring Rachel and Paring Amor para sa Arangkada Balita. Nagbabalik ang Arangkada Balita. Dumako naman tayo sa ibang balita. Lacson, hindi ka namin tatantanan ayon sa NBI. Inatasan ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na tugisin at ulihin ang nagtatagong senador na si Panfilo Lacson na itinuturong utak sa pagpatay sa publicist na si Salvador Bobby Dacer at sa driver nitong si Emmanuel Corbito. Ipinabatid ni NBI Director Magtanggol Gatdula sa mga kapamilya at mga mag-anak ng senador ang tungkol sa warrant of arrest na inisyu ng husgado laban sa senador. Hinihintay na lamang nila ang reaksyon ng mga ito. Ayon pa sa NBI Director,
Desidido sila na mahuli ang senador upang matapos na ang kanilang trabaho. Naninindigan naman ang senador na wala siyang kinalaman sa Dacer Corbito double murder case at naghain ng motion sa Court of Appeals upang questionin ang pag-i-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Ngunit ibinasura lamang ito ng Court of Appeals. At ngayon naman para sa ating police report, 2 bata na sunog, suspect na